with Jerry Alcantara and Darlene Basingan. Good evening. Chinese gambling tycoon Jack Lam today faces charges before the Department of Justice for violation of the anti-dummy law. Roderick Mendoza tells us why. In a complaint filed by Volunteers Against Crime and Corruption before the Department of Justice, Chinese gaming tycoon Jack Lam is being sued under Commonwealth Act No. 108 and Presidential Decree 712 for using dummies in his Fort Ilocanja Property Holdings and Development Corporation. Also charged were his alleged dummies, namely Rosano Nise, Shua Chung, Edgar Lim, and Jose Roberto Mumori. Foreigners, kukuha ng mga law firms, mga lawyers, at sila gagamitin na fronta. Under the anti-dummy law, a corporation must be controlled by Filipinos before it could be allowed to acquire or use real properties in the country. VACC, however, alleges that Jack Lam has control over Fort Ilocanja, which was used to acquire or lease real properties such as Fort Ilocanja Hotel and Resort, Paway Sports Complex, and Welex Industries, among others. Yung asset purchase agreement na binili yung Fort Ilocanja from the previous owners, si Mr. Jack Lam lang ang nakapirma. Ibig sabihin, may control siya nung lahat ng yon sapagkat siya lang ang nakapirma. Justice Secretary Vitaliano Aguirre says Fort Ilocanja is among the establishments likely to be closed down following President Duterte's order to stop online gaming operations. With respect to the others who are complying with the set regulations or PAGCOR regulations, wala muna silang dapat ikabahala. The Chinese gaming tycoon has been dragged into a controversy following the alleged massive bribery of immigration officials for the release of around 1,400 Chinese illegal workers arrested in his Fontana Casino in Clark, Pampanga. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Nagsalita na si Transportation Secretary Arthur Tugade tungkol yan sa mga usap-usapang posible rin daw siyang nasuhulan ni Jack Lam nung siya'y presidente ng Clark Development Corporation. Aminado si Tugade, nakilala niya si Lam. May pagkakataon din daw na may pagkatangka na bigyan siya nila ng regalo. At yan naman ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. May kaugnayan ba si Transportation Secretary Arthur Tugade sa gambling tycoon na si Jack Lam? Naging presidente ng Clark Development Corporation si Tugade mula December 2012 hanggang April 2016, kung saan matagal nang nag-ooperate si Lam. Nahaharap ngayon si Lam sa kontrobersya dahil sa umunoy tangkang panunuhol kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kaya minsan ang nasabi ng grupong Road Users Protection Advocates na dapat imbestigahan din si Tugade dahil posible umanong nagtangkang maglagay si Lam sa kalihim. Kamakailan, kinasal ang anak ni Tugade. Dumalo dito si Lam pero may paliwanag dito si Tugade. Hindi siya invited. Sinabi ko siya hindi invited. Wala siyang imbitasyon. Isinama siya ng isang invited. Okay, ma'am? Sir, sa nose in pwede ko hubang policy yung... Aminado naman si Tugade na kilala niya si Lam, pero iniwasan daw niya ang anumang bagay na ibigay nito. Let's face it, there was effort to give special attention, but I shied away from it. Okay? There were efforts to give objects of appreciation, but I did not accept. Hanggang dun lang po. Git pa ni Tugade, nung presidente siya ng CDC, naghigpit siya sa gambling operations doon, gaya ng pagsala sa mga dayuhang nagtatrabaho. At nagpa-deport ng mga lumalabag sa regulasyon. Locator ko yan. Lahat ng locator ko kakilala ko. Nung kapanahunan ko na nandoon ako at nandoon siya, meron ho kami mga dineport na mga no less than 70. Meron ho akong mga dinowngrade ang visa no less than 300. Meron akong hinold na visa application na mga 600. Ito ho bang magpapakita na I favor people? Hindi ho. The law applies to all. Ang usaping ito, hindi na naangkat sa confirmation hearing ni Tugade kanina bilang kalihim ng DOTR. Merong 2 tutol sa confirmation niya pero withdraw nila ang kanilang oposisyon. Nangako naman si Tugade na sisikapin niyang malutas sa matinding traffic sa Metro Manila pero kailangan daw niya ng panahon.
Inihirit din niya na ipasa ng Kongreso ang hinihinging emergency powers para malutas ng Pangulo ang problema sa transportasyon. Sa huli, kinumpirma rin ng Commission on Appointments si Tugade. Naghahangad ng tunay na pagbabago sa ating bayan. At ako po ay naglakas ng loob para lapitan kayo dahil po meron pong hinaing ang ating mga kababayan po, lalo na po yung mga supporters ng ating Pangulo na si Duterte. At ito po yung kanilang mga concerns na baka pwede pong maging solusyon sa trapiko po natin. Ito po ang sinabi nila, magtalaga ng mga mahigpit na mga traffic enforcer, dagdagan ng pulis o sundalo kung nararapat, lalo na sa mga bus stop. Mabawasan ng bus o di kaya gawin na lamang itong government-owned at ang sahod ng driver ay gawing buwanan na lamang upang hindi na nag-aagawan sa bus stop. Ipagbawal ang truck buong araw. Ipagbawal ang motor sa main roads. Tanggalin ang mga paradahan ng provincial buses sa EDSA. Taasan ng multa sa mga sumusuway sa batas trapiko. Mahigpit na pagpapatupad ng no parking sa lahat ng kalsada. Ayusin ang bus stop sa buong EDSA. Napakaraming suwestyones yan. Pero ayaw mong tumbukin natin, madam. Marami sa sinabi ay ugma at sakto lang sa ginagawa namin. Bigyan natin sa sinasabing dagdagan ng mga magigiting na law enforcer. Isipin ninyo ho na 3 ahensya ang nangangasiwa sa gobyerno. Hindi pa natin sinasama ang local governments dito. Yung ahensya na tinatawag na Philippine Highway Patrol. Pangalawa, yung ahensya na tinatawag na MMDA. Pangatlo, yung ahensya na DOT. Nag-create ho ako niya ng interagency upang kung saan pinagbubuklod-buklod ko sila, isang misyon, isang unawa. Hindi magkukumpetensya sa media yan. Magtutulungan sila. Having said that, doon sa maglagay ng mga law enforcers, kahapon lang nag-anunsyo ho ako na kailangan, gusto ko merong tinatawag na interagency flying patrol. Hindi naman ibig sabihin lumilipad. Ito ho, yung kung saan pagsasama-samahin ko interagency highway patrol, MMDA, DOT. Ang kasama ho dyan, nakamotorsiklo ho sila. They will be strategically located in Metro Manila in such a manner so that pag nakita sa choke point sa CCTV na merong choke point, isang signal lang in 5 minutes, nasa destinasyon sila para addressin yung trapiko. Ang formation ho ganito, isa na sa harap, isa na sa likod, isa nagtitiket kung merong mga violation. Gagabayan yan hanggang lumabas sa trapiko. First time na gagawin yan, sana naniniwala ako na magampanan. Yun sa mga no parking, napakagaling nyo, ma'am. Ang ina-address ko lang, yung mga kung saan parang nakagihas na natin na parang kanila yung kalsada. Hindi na ako magpapangalan kung sino-sino mga paaralan at kung sino-sino mga palengke. Yung mga paaralan ho, akala mo yung kalsada sa gitna. Kanila na yun. Sila na rin ang maglalagay ng mga cones. Pinagbawal ko yan. Nung last week, inumpisahan ko na ipagbawal yan. Kaya ngayon, pag dinalo mo yung mga eskwelahan na ito, lumuwag-luwag ng konti. Hindi pa rin ako happy. Gusto ko mas maluwag pa. Hindi pa rin ako happy. Gusto ko mas mabilis pa rin yung daloy ng trapiko. Yung terminal. May plano ho ako dyan na mayroong tinatawag na common centralized terminal. Na kung saan may terminal sa south para yung mga bus. Okay? Yung terminal na yon, hindi yung kagaya ngayon, aambagan ko ho yan ang tinatawag kong high-tech. Para yung computer ang magde-decide kung kailan pwedeng lumabas yung bus papunta sa main road. Yung provincial road, hanggang dyan ka lang. Pero pag-uusapan natin kung paano isa-shuttle yung papasok. Kung meron hong ganyan sa south, meron din sa north. At gagawin natin yan. Yung mga sa terminal ngayon, nasa EDSA, pinag-aaralan ho natin na isatabi mo na yan. Pero dapat lang na pag sinatabi mo yan, meron kang nalilipatan. So, kailangan
pagtutugmain ho yun. Yung mga kolorom, talagang hindi ko palalagpasin yan. Pero ma'am, merong ho realidad na dapat bigyang katugunan. Ano ho ito? Lahat ng kolorom aalisin mo. Kung magtatagumpay ka, naalisin mo lahat ng mga kolorom, baka 20% ng mga bus at jeepney na naglalakbay dyan, mawawala. Ano hong ibig sabihin nun? Mawawalan ng sakayan yung mga mananakay. Kaya dapat ibabalanse mo yan. Magdagdag ka ng mga ibang sasakyan, ari ng gobyerno, marahil. Magdagdag ka at mag-open ka ng bagong prangkisa, marahil. Pero pag ako nag-open ng bagong prangkisa, hindi na pwedeng kung ano-ano lang. Kailangan, komportable ka, may wifi ka, at meron kang CCTV. Yun o, kailangan. Para naman hindi lang assured yung comfort ng mananakay, assured din yung safety. Sir Art, posible po ba yung mga truck daw? Iba na yan sa usapan natin yung truck. Yung containerized truck, yung mga truck na nagdadala ng mga containerized cargo, napakagandang ideya yan. Pero pinag-iisipan ho namin ngayon yan, baka yung containerized cargo, hindi ko napapagamit sa highway o kalsada. Saan? Ma'am, sa tubig at saka sa riles. Okay? Pwede mong, sa tubig, pwede mong banatan yung Sangli, pwede mong banatan yung Batangas, yung Cavite, at kung saan magko-convert sila sa mga tinatawag na economic zones. Sa riles, hindi dyan naman eh. Tutuban, pumunta ka sa Santa Rosa, pumunta ka sa Pier, sa North Harbor, pero hindi sila babaybay sa main road. So, pinag-aaralan ho yan. Hindi naman pwedeng paggising mo bukas, nandiyan na yan. Paplanuhin mo pa yan, hanapan mo. Pero siguro, in 1 year, nakaprograma na yan. Sir, pag-usapan naman daw po natin yung taxi problem. Yes, ma'am. Gusto sana po ng ating mga kababayan na magkaroon ng hotline o sumbungan para po masumbong yung mga mapang-abusong taxi driver, yung mga hindi gumagamit ng metro at namimili ng pasahero. Dapat lang yan, ma'am. Una, dapat hindi pinag-ooperate yan. Pag walang tamang gamit ang taxi, dapat hindi babaybayan. Kung ang mga driver hindi susunod sa tamang disiplina ng pagmamaneho at pag-aalaga ng mga pasahero, dapat hindi babaybayan. Dapat sinusumbong yan, tatanggalan ko ng lisensya yan. At yung metangan ng prangkisa na sasabihin sa akin o sa atin na pasensya na lang, hindi ko kontrolado yung driver ko, paglabas sa garahe, pupunitin ko yung prangkisa niyan. Kung ikaw ay may prangkisa, kailangan alam mo kung anong ginagawa ng driver mo. Meron kang security command, meron kang CCTV, lahat meron yan. Huwag mong sasabihin sa akin, pinapaalalahanan ko yung franchise holder, huwag niyong masabi-sabi sa akin o sa amin na yung driver nyo naka-aksidente, wala kayong keber kasi hindi nyo kontrolado yung driver nyo. Pag sinabi nyo yan, pinapakita nyo sa akin na hindi kayo kwalipikado magkaroon ng prangkisa. So, possible po ba na magkaroon ng sumbungan po? Yes, ma'am. In fact, meron akong 24 hours complaint desk dito sa DOT. At meron nga akong kinuhang taga isang channel, television channel na magpapangasiwan yan, among others. Makakaroon ng 24 hours complaint desk dito sa DOT. Wow. Isa-set up po yan in the first 100 days. Maganda po yan, Sir Art. Meron na actually ngayon dito yan, pero mukhang kailangan palakasin. Last na po. Bilis naman. May dance number pa po tayo sa dulo, Sir. Tungkol naman po sa LTO. Yes, ma'am. Marami po kasi ng mga kababayan natin hindi pa po nare-release daw yung kanilang mga driver's license card. Kailan daw po ba marirelease to? Ma'am, paano i-release yung driver's license? Walang nagawang driver's license. Okay? Ganun pa man, having said that, may mga kakausapin ho ako in the next few days na kung saan, hopefully, magkaroon ng solusyon yung driver's license. Kailangan ma-imprenta. Okay? Ang gagawin ho natin dyan sa driver's license, ito scoop na sa'yo to. Yung lumang driver's license mo,
Pwede mong gamitin yan pag i-renew mo. Okay, ma'am? Ikabit mo lang yung resibo na renewal. Plano ko dyan, plano pa lang, ma'am. Yung buhay ng driver's license from 3 years, gagawin kong 5 years. Okay? Pagkatapos niyan, pag nagawa yung sistema na gusto namin ilagay, kung ikaw walang citation, hindi ka involved sa mga illegal activities, ang renewal mo, ma'am, kuha na lang, online. Hindi ka na pupunta, hindi ka na pipila. Bigyan nyo lang ako ng konting pagkakataon na aralin yan at ilagay yung detalye. Pero nakabuklod na ho yan sa plataforma na gagawin namin, hopefully na magbunga yung plataforma in the next 100 days. Yung plate number naman, sir. Yung plate number, meron na sa customs yata, ayaw iparelease kasi may COA issue. Di ba? So, madaling salita, wala. Ano i-distribute mo? Ngayon, pag nawala yung COA, paparating natin yung mga ginawa abroad. Tanong ko sa iyo, ma'am, bakit kailangan gawin abroad? Pwede ko naman pagawa dito yan eh. Papagawa ko din. Kung gusto mo, pati yung makina na ginagamit abroad, ayun ang i-import ko eh. At dito na gagawin eh. But gusto ko may plaka na puno ng analytics. Ibig sabihin, plaka yan, 5 years din ang plano ko dyan, ma'am. Plaka yan, malalaman ko kung peke yan o hindi. Malalaman ko kung kolorom o hindi. Malalaman ko yung identity at yung mga kabuuan, kung sino nagmamaneho, ilang taon na. Lahat yan, lalagyan natin ng analytics yan. Ang hinihingi ko lang, magpasensya ho kayo ng konti, kasi talaga namang wala akong plakang madidistribute. Merong plakang dumating, nakabinbin sa customs. Pag nawala ho yung COA, ipapadala natin yung mga plaka dito. It will take another 45 days to 60 days bago ma-distribute yan. Ngayon, yung future plaka, ang gusto kong mangyari dyan, dito gawin. Para yung supply and demand, we control.